may remaining balance ako, sabi ni Snow, sa home credit ng 10,000 pesos. Ilang months akong hindi nakabayad kasi nawalan po ako ng trabaho. Ngayon po ay bala ko pong magbayad ng buo, pero ang utang ko po ay tumubo na sa 50,000 pesos. Okay lang po kaya kung yung inutang ko lang ang bayaran ko, hahabulin pa po kaya nila ako pag nabayaran ko na yung principal? Attorney VP Talaw. Yan That's a po very good mula kay question. Snow. Nako. Nako, Miss Jackie. Kasi yung home credit, hindi po, yan kumbaga magpapautang ng walang interest. Kaya po sila willing na mag-finance dahil po sa konsiderasyon na meron po interest yung kanilang pinahiram na pera kapag hindi po ninyo nabayaran. So, doon po sa katanungan na pwede bang yung 10,000 lang out of the 50,000 plus interest na yun ang pwedeng ninyong bayaran, ang sagot po ay hindi po kasi pwede po kayong habulin doon sa inyong sa interest. Kasi meron po kayong application doon at meron kayong kontratang pinirmahan. Kung yung 40,000 tutugma po batay doon sa interest na inyong napagkasunduan nung kayo nag-apply ng loan, pwede pong masingil yan ng home credit, Miss Jackie. Parang hindi Ayan katulad po, yan ng credit card, attorney. Sorry, Miss Jackie. Kasi sinubukan ko yung home credit kasi na-curious lang. Ang sistema kasi diyan is meron pong application yan, Miss Annie, na pinipirmahan. And then at the same time mag-conduct sila ng parang verifying process, mag-CCI sila. And then pag na-confirm nila yung veracity ng inyong details na binigay base sa inyong application, i-approve na ora mismo yung inyong loan. Nevertheless, merong binding contract yan, Miss Annie. Yun pong inyong pinirmahang kontrata at loan application, yun po yung gagamitin ng home credit para po maningil nung principal at pati yung interest na napagkasunduan. What if the interest is too much? Attorney? Yes. 5 times na po. Well, 5 times na. like I said, Miss Annie, kailangan pong tumugma yung sinisingil nilang interest doon sa interest na nasa kontrata na napagkasunduan naman nila. Well, if it's too much, then hindi yun dapat bayaran. Kasi kung let's say, ilang months lang naman kayong nawalan trabaho, nagkatrabaho kayo ulit, para tumubo ng almost 4 times agad, for in a matter of 2 months, 3 months, let's say, titignan po ninyo, So, ang magandang dyan, paraan sa makipag-usap po kayo kasi meron namang mga hotline yan, I'm sure. Miss Jackie, pwede naman po siguro kahit sa ang utang, mapag-usapan po yan, i-waive na lang yung penalties or interest kung papayag po, Okay, so magbibigay po yung magandang dahilan, ba't hindi ninyo nabayaran yung pagkakautang po ninyo. So, ibig sabihin, makipag-usap. Ano po? Pwede makipag-usap. Pero, attorney, halimbawa, dumating sa punto na yung mga hindi naman involved doon sa pagkakautangan, tinatawagan at inuutusan. Pwede niyo po bang pakisabi na singilin na po siya? Eh, balay ba? Imagine, yung pala, kaya nakuha yung mga contacts na yan kasi pumasok daw doon sa system. Kapag tinawagan mo naman yung tao, ano naman ang, hindi po namin kilala yan. Bakit attorney, bakit ganun ang ginagawa din ng iba dyan? Na pinipirwisyo din ng mga kakilala nila. Paano naman po yun? Hindi ba yan violation din at pwede silang buweltahan? Violation ng data privacy, di ba, Miss Jackie? Ikaw may nakatanggap na ng ganung klaseng tawag na hindi mo kilala yung isang tarpulano pagkatapos inuutusan ka na, pakisabi nyo nga, kilala nyo po ba ito? Ito ba yung kaano-ano nyo? Kasi lumalabas po yung cellphone number nyo dito. Alay nakaw, mga ganyan, attorney. Ano po ba yung pwedeng pwede ba natin silang balikan din? Nanimirwisyo po. Miss Annie, sang-ayon ako sa iyo kasi even I personally, ganyan akong karanasan. Bigla na lang may tatawag, ginawa kang reference, hindi ka naman nag-sign as co-maker or as guarantor. Yes, yes. Mananatili po yung pagiging private
ng ating phone numbers unless ito yung ating tayo sumang-ayon with our express consent and in writing na ibigay yan sa na referensya sa lending or financing. Hindi po pwedeng gamitin yan ng kahit anong kumpanya, lending or financing man, para i-justify na binigay nung aming pinautangan ng inyong number. Kailangan i-confirm po muna nila or kunin muna nila yung written consent bago nila istorbohin. Tama po kayo, meron pong breach yan ng data privacy. Maaari pong humantong sila sa multa at kung ano bang provision po na nagbabiolate ng ating data privacy.